Okay, hindi ako umiyak, hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Maaanghang at makahulugan ang mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pulong balitaan ngayong araw, isiniwalat ni Duterte ang ilan sa mga rason kung paano siya nahikayat na tumakbo bilang vice-presidente at nabuo ang unit team. Nilapitan umano siya ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy Marcos at kahit natanungin siya ay hindi umano niya ito maitatanggi. Pwede ka ba tumakbong vice president? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong vice president. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong vice president? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Ibinunyag din ni VP Sara na nagrekomenda siya ng mga pangalan kay Senadora Marcos upang maging tandem ni BBM. Pero inayawan ito ng mambabatas dahil hindi raw nito kakayaning talunin si Robredo. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Well, ask PRD to run as your vice president. Ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya manatanan. Ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So, Nobyembre noong 2021 nang mag-withdraw ng kandidatura si VP Sara sa pagkaalkalde ng Davao City at kalaunan ay naghain ng Certificate of Candidacy sa pamamagitan ng substitution. Samantala, inamin ng pangalawang Pangulo na dahil sa panggigipit ng administrasyon sa kanilang pamilya, minsan siyang nagbanta na ipahuhukay ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. sinabihan ko si Senator Amy, one of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.